Santísima Trinidad. Santatlo. Sa Tagalog pa, Santatlo, Holy Trinity. Mga kapatid, itong Holy Trinity, napakaraming irihiya na lumalabas sa panahon natin ngayon. Pero, tandaan mo yan. Una, itong dating daan. Delikado. Dahil nagtuturo sila ng maraming Diyos. Ang Ama Diyos, si Kristo Diyos, ang Holy Spirit Diyos. Kaya lang, hindi sila isang Diyos. Hindi sila isang Diyos. Magkaiba ang pagka-Diyos nila. So, politician. Walang pinagkaiba sa Jehovah's Witness. Nagtuturo rin ng maraming Diyos. Ngayon, Iglesia ni Manalo, delikado. Ang Iglesia ni Manalo, nagtuturo ng isang Diyos, kaya lang, yung Ama lang. Si Kristo hindi Diyos, ang Holy Spirit hindi rin Diyos. Si Kristo para sa kanila tao lang. Pero ang tanong, totoo ba ang Holy Trinity ayon sa aral ng Iglesia Katolika? Totoo. Kung basahin natin mga kapatid ang Genesis 1:26, ganito ang nakasulat. At sinabi ng Diyos, singular, because there is only one God. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. So, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Yung salitang natin, yung salitang atin, that is plural. Yeah, Ibig sabihin, may kasama ang Diyos. Dalawa. Oh. Ngayon, bago tayo magpapatuloy, may tinanong ako dito na Iglesia ni Manalo, sino ang kasama ng Diyos dito? Ang tanong naman niya, anghel daw. Yung anghel, ginawa o manggagawa? Sagot naman niya, ginawa. So, hindi anghel ang kasama dito mga kapatid. Pag sabi ng Diyos na lalangin natin ang tao sa ating larawan, ibig sabihin, ang kasama ng Diyos, manggagawa rin. Creator din. Di ba? Ngayon, versikulo 27. Dito nagkakamali si Brother Eli. Sa 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa kanyang sariling larawan. Sa 26, plural. Pagdating sa 27, nagiging singular. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. So, sariling larawan, ayon sa kanya. So, nagiging isa na naman. Singular. Ngayon, ayon sa Isaiah 44, versikulo 8, mga kapatid, ganito ang nakasulat. Isaiah 44, versikulo 8. Kayo'y huwag mangatakot o magsipangalibot man. Hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala? At kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang ibang Diyos. Ako'y walang nakikilalang ibang Diyos. Ngayon sa versikulo 28, ganito ang nakasulat. Isaiah 44, versikulo 24. Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos, at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay, na naglaladlad na mag-isa ng langit. Siya lang talagang isa ang gumawa sa lahat ng bagay. Wala siyang nakilalang iba. Pero si Kristo mga kapatid, si Kristo mga kapatid, Creator din. San Juan 1:3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sino ito? Si Kristo. Ulit natin babasa. Umpisa natin sa 1 hanggang 3. Nang pasimula siya ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ito rin ng pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So, kasama si Kristo doon bilang manggagawa. Ngayon, ito pa, Hebreo 1:3.
Mga kapatid, hawakan natin yung mga upuan natin. Baka sa Hebreo 1:3, mga kapatid, malalaman natin ang pagka-Diyos ni Kristo. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa ng paglilinis ng makasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaas-taasan. Napakaliwanag. Ano si Kristo? Siya ang umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Meaning kasi sa buong universo, hawak ni Kristo. Hindi lang ito tao. Siya ang creator, siya ang humawak sa buong universo. Pero ilan ang Diyos? Isa. Ngayon, ang Holy Spirit, Diyos ba? Diyos din. Nasa Gawa 5, mga kapatid, 3-4. Natapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Upang magsinungaling sa Espiritu Santo. Nang yaoy na natili pa, hindi baga yaoy natiling iyong sarili? At nang may pagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. So, the Holy Spirit is also God. Ngayon, ito naman tayo ngayon. Sabi kasi ng mga iglesia ni Manalo, ang Ama Diyos, si Kristo Diyos, ang Holy Spirit Diyos. Ilan ang Diyos? Santiago 2:19, mga kapatid, isa lang ang Diyos. Santiago 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa? Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsimpalataya at nagsisipanginig. So, mabuti pa yung demonyo dahil naniniwala na isa lang ang Diyos. Sa mga dating daan, marami ang kanilang Diyos. So, isa lang ang Diyos. Ang Ama Diyos, si Kristo Diyos, ang Holy Spirit Diyos. Ilan sila na Diyos? Isa. May mababasa ba sa Biblia na ang tatlong ito? Isa? Meron. Mga kapatid, sa King James Version Bible, sa 1 Juan 5:7, ganito ang mababasa natin. Sa 1 Juan 5:7, ganito ang mababasa natin, mga kapatid. Juan chapter 5 verse 7. For there are three that bear record in heaven: the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Ano ang tatlo? Isa. Saan sila nagkaisa? Sa pagka-Diyos. Lalangin natin ang tao sa ating larawan. Kaya, mga kapatid, yung Amplified Bible sa Genesis 1:26, hanapin nyo yan, bilhin nyo yan. Amplified Bible sa Genesis 1:26, may nakalagay doon na close parenthesis: the Father, the Son, and the Holy Ghost. And, correct me if I'm wrong, may mga ibang mga iglesia ni Manalo, ang iba doon, binibili nila ang Biblia na yun, tapos sinusunog. Dahil against sa kanilang doktrina. So, napakaliwanag. Gaya sa tricycle. Ano ba yung tricycle? Tatlong gulong. So, ngunit isa lang siya. Ngayon, tricycle. Ganon din. Yung bisikleta na tatlong gulong. Tatlong gulong, kaya lang isa lang siya. Yung triangle. Yung triangle, tatlong angle, kaya lang isa lang siya na object, triangle. So, yun din ang Diyos, mga kapatid. May tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito, isa. Isa lang ang Diyos. Ngayon, ang mga taong hindi iniwala na si Kristo nagkatawang tao, Antikristo. Mga kapatid? Yung mga tao na hindi iniwala na si Kristo nagkatawang tao,
siya ang Diyos na nagkatawang tao, mga Antikristo. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ha? Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. At ang bawat Espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong naririnig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. So mga kapatid, hindi maaari na magkamali ang Santa Iglesia Katolika sa aral. Dahil si Kristo lang ang nagtayo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, walang iba. Dating daan, itinayo ni Brother Eli Soriano. Kailan nag-upisa? Sa 1936 sa pamumuno ni Nicolas Perez. Yung Iglesia ni Manalo. Actually, yung pangalan nila, Iglesia ni Cristo, mali yun eh. Kasi ang Iglesia ni Cristo, in short, Iglesia ni Cristo. Ngayon, kung pahabain natin yan, kung pahabain natin yan, that is Iglesia na itinayo ni Cristo. Si Cristo mismo nagtayo. Ang problema sa kanila, ang nagtayo si Felix Manalo sa 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. So, hindi maaari na sila ang magiging tama. Yung born again, itinayo ni Graham sa Amerika. Yung Jehovah's Witness, itinayo ni Charles Tass. Yung Mormons, itinayo ni John Smith. Yung Sabanista, itinayo ni Ellen Goldwhite. So, marami pa. Hindi mali na sila ang maging tama. Dahil sa kanila, itinayo lang ng tao. Ang Iglesia Katolika, itinayo ni Kristo. At ano si Kristo? Diyos. Ano sabi ni Kristo? Turuan ninyo sila sa lahat ng mga bagay na itinuro ko sa inyo. So, yan ang ating magandang kasagutan sa iyong magandang katanungan. Masasabi ko ulit dyan ay napakaganda na naman ng iyong paliwanag, klarong-klaro. Ngayon, meron na naman tayong naririnig tungkol ito sa mga batang binyagan. Pinapato rin kasi ng ibang mga reliyon na bakit daw tayo mga Katoliko kasi silang binibinyagan ng bata. So, yung mga bata, bakit natin bibinyagan? Bibinyagan, binubuhusan ng tubusan. Tapos yung sa kanila, malaki na. Yan. Alam nyo, Fitz, yung tungkol sa mga bata na binibinyagan, nagpasalamat ako, mga kapatid, na ang aking ina, ang aking ama, ang aking mga magulang, Katoliko. Dahil ayon sa Apokalipsis 21:27, Dahil kasi silang walang kasalanan. walang kasalanan. So, ang tanong mga kapatid, ang bata raw bakit bibinyagan samantalang wala pang kasalanan? Ayon sa Apokalipsis 21:27, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumalduman o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Mga kapatid, nagpasalamat ako sa aking mga magulang, Peter, yung pamilya at saka pamilya ni Elit, na kami ay mga Katoliko. Dahil ayon sa Apokalipsis 21:27, walang makapasok doon sa langit kahit may kunting kasalanan. So, sa tingin ko, kung may mga protestante man na nakarinig sa atin ngayon, sa tingin ko, agree din sila, di ba? Agree din sila na sa langit, walang makapasok na kahit may kunting kasalanan. Ngayon, ayon sa Gawa 2, versikulo 38, ganito ang sabi ni San Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan." Isa pala sa mga purpose there, like